Finally, may wifi na kami sa bahay. Grabe guys, thank you so much talaga kay Kwajang Nim. Sinamahan niya pa kaming mag-lunch. Tara, samahan niyo kami sa araw na to. Late upload na nga pala to guys. Na sobrang saya kasi after halos 3 linggong paghintay ni Mrs., hindi na niyang kailangan makipag-wifi sa labas. Anyong, araw nga ng Sabado ngayon guys. Dapat may pasok ako. Pero hindi ako pumasok kasi guess what? Finally, ilalagay na ang wifi dito sa bahay. 3 linggo din naming hinintay to. Grabe, ang tagal. Alam niyo ba guys, halos sa araw-araw nagpupunta pa ng bus terminal si Mrs. kapag may work ako para lang maki-internet. Pero kapag nasa bahay ako, naka-hotspot siya sa akin. Ang plano ko talaga, mag-data na lang siya tulad ng gamit ko. Para kahit saan, may net pa rin siya. Pero ang sabi niya, wifi na lang tayo lab. Sayang yung SIM sa Pinas. Ginagamit ko pa kasi pang GCash. Sabi ko naman, sige na nga. Kaya mga guys, baka naman mag-GCash kayo, message lang kayo sa akin. Kaya ayun, to the rescue si Kwajang Nim. Nakwento ko kasi sa kanya na kailangan talaga namin ng wifi sa bahay. Kahit nasa malayo pa siya sa Cheongju, in-schedule niya agad yung installation. Nabigla nga din ako. Dati pala siyang nagtrabaho sa KT internet provider guys. Kaya alam na alam ang gagawin. Tapos nakakatuwa pa ay may kasama pang router. Nabigay naman ni Derry Nim. Nakasama ni Kwajang Nim sa Cheongju. Solid 'di ba? Nagpatulong lang, may pa-router pa. Bait talaga ng mga kasama ko na Korean. Pera lang sa iba guys. So ayun na nga, dumating na yung araw na nagpunta si Kwajang Nim. Wala pa palang connection na nakaabang sa bahay. Akala niya meron na. Kailangan mo na palang mag-apply sa mga internet provider. Kaya reschedule ulit. After 1 week, bumalik ulit siya. Ito na nga yung pangalawang linggo na pumunta kami mismo sa KT, isa sa mga internet providers dito sa Korea. Tapos ngayon, pangatlong balik na ni Kwajang Nim. Nakakaya na talaga pero super thankful kami sa kanya sobra. Dito nga nagtry nang mag-connect si Macy sa wifi. At ayun, connected na nga guys. Time check, lunch time na nga to guys. Kaya naman sabi ko kay Kwajang Nim, samahan na niya kaming mag-lunch. Last time kasi siya pang nagbayad. Nakakaya na talaga guys. Ngayon naman kami antaya. Dinala ko sila sa paborito naming kainan ng mga katrabaho ko. Kamjata nga pala kung tawagin sa Korean. Pork spine o buto-buto ng baboy na may gulay. Perfect sa malamig na panahon ngayon. Si Mrs. first time niyang kumain nito at nagustuhan niya agad. Kung dati ay nakikita niya lang sa picture, ngayon nakakain na niya nakasama ako. Kaya panalo talaga guys. Pagkatapos kumain, ako na agad pumunta sa counter para magbayad. Kasi si Kwajang Nim ay nako guys, laging gusto siyang nagbabayad. Paglabas namin may libreng pakape pa. Normal pala yan dito sa Korea guys. Sa mga kainan, astig 'di ba? May libreng kape. So ayun na nga guys, hindi na kailangan lumabas ni Mrs. para mag-internet. Lalo na ngayon na malamig ng panahon. Wala pa ngang winter pero takot na siya sa lamig guys. Paano pa kaya pag nag-snow na? Grabe, sobrang saya namin ngayon guys. Thank you kay Kwajang Nim. At syempre, thank you sa inyong mga nanonood. Kung nagustuhan nyo itong kwento namin, don't forget to follow, like, and share ng video para sa more kwentong OFW life dito sa Korea. Hanggang dito na lang muna guys. Annyeong!